Hala, endgame na. Mga congressman, nag-back out na sa impeachment ni VP Sara. Lahat nag-atrasa na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Eto, usap-usapan ngayon sa Kamara. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Na ilang mga kongresista Ayan. nag-withdraw na Nag-withdraw. sa ang kanilang pangalan, no? Nag-withdraw na sila kasi magpapalistayan sila doon sa Kamara eh. So, sa draft resolution ng impeachment ni VP Sara. Nung una siguro umabot sila ng 200 plus na bumoto sa impeachment. Ngayon, usap-usapan raw na marami po ang ayaw na. So nagwi-withdraw na, ibig sabihin natatauhan na ba sila sa mga pinaggagawa nila? Ridon, ano na ba? Ha? Kasi sa video na ito, no, uunahin muna natin itong balita ng Bilyonaryo News Channel. Gaano ba katotoo ito na marami na pong dismayado, marami na pong ayaw, marami na pong nasusuka dito sa impeachment na ito, ha? Sa mga pautot ni Ridon at ni Luistro. Okay? Ito po, panoorin po natin. The evidence is fake. Ayan. Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Chair Supporters, Nagdadalawang isip na sila kung susuportahan nila itong impeachment. Kasi nare-realize nila na bakit naman natin babatikusin itong si VP Sara? Dahil lang ba sa pera? Kasi merong ibang mga congressman dyan na takot na hindi sila mabibigyan ng budget kaya pumirma na lang sila. Ngayon, na-realize siguro nila na malalaman ng taong bayan kung sino yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Hindi, siguro, isa din yan malalaman ng taong bayan kung sino-sino naman talaga yung pumirma dyan. Ngayon, kung sila nag-iisip sila ng future, hindi yung present, maganda yung gagawin nila, maganda yung desisyon na yan. Kasi kung magdidesisyon sila ng ganyan, na hindi kami pipirma sa impeachment ni Sara Duterte, ang iniisip nila, yung future. Siguro nga yung present, naiisip nila na malakas. Parang malakas tong impeachment ni Sara Duterte. May posibilidad na ma-impeach siya. Kasi alam nyo, malakas siya dyan sa loob. Malakas yung ugong ng impeachment kay VP Sara dyan sa loob. Kasi halos lahat ng mga nasa loob at ang mga nakaupo ay gusto siyang ma-impeach at kalaban ni VP Sara. Pero kung pag-uusapan natin sa labas, sa taong bayan, wala tayong nadidinig na gustong ma-impeach si VP Sara. Kung meron man, alam natin kung sino-sino yung mga nagsasalita na yon. Supporter ni Bongbong Marcos, supporter ni Romualdez, at supporter ng Dilawan. Pero bukod doon, napakarami pa rin, no, na nakakahigit doon sa mga gustong ma-impeach si VP Sara. Mas marami pa rin na nakakahigit na ayaw ma-impeach si VP Sara. Kitang-kita naman natin. Kaya nga nakikita natin, halos sa mga survey is nangingibabaw si Sara Duterte. Luzon, Visayas, Mindanao. Kitang-kita natin ang ebidensya. Ngayon, kung future ang iniisip ng mga yan, ng mga congressman na yan, tama lang yung ginagawa nila. Kasi yung ginagawa nila ngayon, kung sakaling sila ay boboto, present ang iniisip nila. Yung
kung ano ang papakinabangan nila ngayong panahon na to. Paano kung maligtasan ni VP Sara ang impeachment na yan? O pagpalagay natin, hindi makaligtas si Sara Duterte dyan sa impeachment na yan. Sa tingin ba nila, walang ibang manok na itutulak ang administrasyong Duterte? No? Ang mga Duterte pala, na tumakbo bilang presidente na kapalit ni VP Sara. Sigurado meron silang plano niyan. Hindi pwedeng wala silang plan B. Lalaban yan. Mai-impeach sila si Sara Duterte, pero sigurado meron pa silang plan B na tatakbo dyan. Diba? So, takot sila. Kasi kapag malaman ng mga constituents nila na pumirma sila sa impeachment, there is a big tendency na hindi na sila iboboto ng mga constituents nila. And one of the example dyan na isang governor ng Cebu na bumaliktad, okay? Si Governor Gwen. O, anong nangyari kay Governor Gwen? Nung panahon ng eleksyon, natalo. Natalo si Governor Gwen. Pinalitan ni Pam Baricuatro. Kasi itong si Pam Baricuatro, ang sinuportahan niya si Duterte. Okay? Inendorso pa siya ni, I think, ni VP Sara ba o ni former President? Tsaka nakita naman natin ng midterm election kung paano magsipagbagsakan yung mga taong nag-i-impeach kay VP Sara at yung mga tao na tuwang-tuwa sa pagkakakulong ni PRRD. Diba? Kita naman natin, dati ang tatag niyang kamara, ang lakas. Hindi pa natatalo nun yung mga congressman. Diba? Halos buong-buo pa yung puwersa nila. Pero nung dumating yung midterm election, diba? Ano ang nangyari? Natalo. Isa na dyan si Dan Fernandez. Ang takin nyo, nakatikim siya ng talo. Hindi lang siya, marami pang iba. Diba? Yun lang ang iisipin nila Diba? Yun lang iisipin nila. Kung si VP Sara sira na yung pangalan, bakit natalo tong mga to? O gaya ngayon, may mga binibintang kay VP Sara na may mga kinausap daw na hitman si VP Sara. Nako. Halos lahat na lang. Halos lahat na lang. Basta merong maibintang, pwede na. Duterte. Nanalo si Pam Baricuatro. Kaya nga, ngayon, nanganganib na rin si Pam Baricuatro kasi bumalimbing. Pasipsip sa administrasyon at wala siyang komento doon patungkol sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028. Sabi niya, hindi ako magkomentaryo kasi anong mga reason niya. Sabi ng taong bayan doon sa Cebu na inendorso ka ng mga Duterte, nanalo ka dahil sa mga Duterte. Ngayon, kahit man lang isang anong tawag diyan? Kahit isang support na statement dito ni VP Sara, wala man lang kang support. Honestly si Pam Baricuatro, questionable yan ng taong bayan sa Cebu, sa totoo lang. Representative Antonio Tino, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo. Ako, I am very confident na makakakuha ng mahigit pa doon sa 1/3 na kailangan. 106 votes yung 1/3. Confident raw siya. Paano yan kung wala nang boboto? Para kay Tinyo, alam nyo naman sila Tinyo, ang daming mga pinagsasabi nito na hindi nagkatotoo. Hindi, tsaka balita ko nga, di ba, merong isang samahan dyan sa Kamara na dating matatag noon sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, parang nahati sila. Yung kalahati is parang ayaw ng pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Pero ang questionable lang naman dyan talaga, doon magiging alanganin lang tayo dyan, is kung magkakaroon ng parang yung pang-blackmail. Yung kung hindi ka pipirma sa impeachment, wala kang pondo. Yun ang masama ron. Kumbaga doon mo masusukat ang dignidad ng isang congressman talaga. Kung kung utak talaga niya yung paggaganahin niya. Political career o yung matatanggap niya ngayong present. Kailangan marunong siyang mag-isip. Balikan ko itong balita na ito, Tinyo, na sinabi mong you are confident. Kapag maliit lang ang bumoto dyan sa impeachment ni VP Sara, pahiya ka dyan.
Oh, sabi ko siya, papapahiya ka. Kailangan para ma-impeach ang Vice President. I am sure we will get more than that. Pero ayon Kumpiyansa sa eh. No? ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihaharap Aray ko, bumabawi na. Bumabawi. Aray ko. ng Justice Committee sa plenaryo. Ridon, aray ko. Kawawa ka. Dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tinio. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise. So, Lakas ng ebidensya nyo nga, tungaw. pwedeng may mga umatras no sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao nagwo-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Nakafocus Actually, Tinyo, hindi lang Mindanao ang nagwo-worry ng mga Visayas. congressman. Kasi Mindanao, ang ibig niyang sabihin, mga Mindanao na mga congressman, magdadalawang isip yan na baka hindi na sila iboboto kapag pipirma sila sa impeachment. Oh. Actually, pati Visayas na mga Yes, congressman. totoo yan. Ako nakita ko talaga yung survey sa Visayas ni BP Sara, ang taas. 'Di ba? Sa Luzon medyo no, pero nangingibabaw pa rin si BP Sara. Medyo malaki pa rin ang lamang ng konti. Pero pagdating sa Visayas at sa Mindanao, talagang as in talaga. Napakalaki. Doon pa lang is katibayan Pag-isip ka paano pag nakalusot sa impeachment tong taong to? Yari tayo dito. Or kung ma-impeach yan, sigurado ba na walang manok yan na pwedeng tumakbo? At saka sa tingin nyo ba yung manok na itutulak ng mga Duterte na kapalit ni BP Sara? Sigurado ba kayo na hindi i-endorse maigi ng mga Duterte yan? At hindi susuportahan ng mga supporter ng Duterte? Di ba? Para naman kayong kampante sa sarili nyo na kapag na-impeach nyo ang isang BP Sara, wasak na ang mga Duterte. Wala nang iaabante ang mga Duterte. Yun ang nasa isip nyo ba? Hindi ba pumasok sa isip nyo? Si BP Sara lang ba ang alas sa kahan ng mga Duterte? Kapag na-impeach natin yan, tapos na ba ang problema natin? Tapos na ba ang problema nyo? Kasigurado ba kayo na kung meron kayong itutulak sa pagka-presidente, kung si Leni o si Rimulya, is sure na ba kayo na mananalo? At sure na ba kayo na matatalo ang mga Duterte? Lahat ng bagay merong plan B. Hindi nyo tinitignan ang plan B. Sa plan A lang kayo nakatutok. Sa pag-execute kay BP Sara, kung paano siya matatanggal sa pwesto, kung paano siya hindi makakatakbo sa 28, doon lang kayo nakatutok. Kaya nga tong impeachment kay BP Sara is walang kwenta. Kapag nanalo dyan sa pagiging presidente ay kapanalig ng mga Duterte, yung impeachment ni BP Sara na yan, kahit ma-impeach siya, mapapawalang bisa yan. Kapag ang presidente ay kakahan nila. Sayang lang yung ginawa niyong effort sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Lahat yan mababaliwala. Di ba? Tama ba ako? Mali. Pati nga sa Manila, halos lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag mong sabihin na yung mga pumirma dati, huwag mong sabihin loyal yun. Huwag na tayong magbulahan, Tinyo. Ah. Pumirma sila kasi Tinyo. inuna nila ang kanilang constituents kaysa pamumulitika. Eto si Tinyo, may chismis ako dyan Ayoko na lang sabihin, baka mamaya maano tayo. Ma-libel tayo. Pero hindi, may chismis ako dyan may nadidinig ako dyan Oh, ganyan yan. Di ba? Inuna nila ang constituents. Anong ibig kong sabihin? Kasi kung hindi sila pipirma sa impeachment na yon, alam nila na walang budget ang kanilang probinsya. Yun lang. So, kapala na lang ng mukha. Pumirma na lang sila kahit masakit sa kanilang dibdib na ipa-impeach si BP Sara. Baga pera-pera na Kasi lang. ano pa yun midterm pa yun. Parang ika-third year ng kanilang Kaya nga sa totoo lang, sa totoo lang, hindi nyo nakikitaan ng takot yung mukha ni BP Sara. Tignan nyo
tignan nyo lang maigi. Kapag pa-impeachment ang pinag-uusapan kay VP Sara, hindi siya nakikitaan ng pangamba. Hindi siya natatakot. Sinasabi niya nga lagi, hindi ako natatakot matanggal eh. Kung gusto nila akong tanggalin, hindi tanggalin nila ako. Yun lagi sinasabi ni Sara Duterte. Yun palang hint na yun. Diba? Yun palang mga katunay. Yun palang dapat alam na nila. Wala ngang pakialam si VP Sara kung sakaling ma-impeach siya bilang Vice President. Wala siyang pakialam. Paulit-ulit niyang sinasabi. Di ba dapat doon palang nag-iisip ka na, langyatong taong to, parang hindi apektado kung matatanggal siya sa pagiging vice at hindi na siya makakatakbo sa 2028. Bakit kaya ganyan pa rin kakulyan si Sara Duterte? Sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa Plan B. Yung Plan B ang pinakamabagsik dyan. Diba? Akala nyo, ganun-ganun lang. Kita nyo, hindi nyo nakikitaan ng nervyos ang mga Duterte sa impeachment. Si Pulong, hindi nyo nakikitang ninenervyos. Si Baste, hindi nyo nakikitang ninenervyos. Si Sara Duterte, hindi nyo nakikitang ninenervyos. Oh. Alam nyo na kung bakit. Doon pa lang. Mantakay nyo, busy-busy kayo sa pagpapa-impeach kay VP Sara ngayon. Oh. Kaya nga kung ma-impeach nyo yan, okay, sabi nga VP Sara, ma-impeach ako, okay lang. Oh, diba? Doon pa lang eh. Ba't okay lang sa kanya? Oh. Nako, ang problema dyan, hindi nyo alam kung sino yung manok ng mga Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Kapag na-impeach si VP Sara, malamang hindi pa nila ilalabas yun. Doon kayo maguguluhan ngayon. Kasi hindi nyo masisiraan eh. Sa tingin nyo ba, once na ma-impeach si VP Sara, sasabihin agad nila kung sino ipapalit kay VP Sara? Hindi. Oh, di ba? O baka naman isipin nyo, kapag na-impeach si VP Sara ang Vice President, ang magiging Vice President, kachokaran nyo rin, lalakas na ngayon lalo yung administrasyon. Ay nako, sana nga. Pero yung taong bayan, wala pa rin sa likod ng administrasyon. Hindi pa rin 100% na nakukuha. Third year. Oh. So, meron pa namang this is the fourth year, fifth year, then itong 2028. So ngayon, 2026 na, parang second half na ito, di ba? Kung sa basketball pa, second half na ito, it's time for them to decide kung gusto pa ba nilang mananatili sa pwesto nila. Kung gusto nilang mananatili sa pwesto nila, na nag-announce na si VP Sara, they have to do it. Hindi nila pirmahan. Di ba? Sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung kaaprobahang resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipadadala sa Senado. Nanindigan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na isa rin sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Co na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi nito idineklara sa kanyang salin. Mga kumag din tong mga to, kala mo kung sino eh. Kala mo kung sinong magagaling eh. Diba? Paano naman yung mga sangkot sa flood control project? Hindi ba ka-question yun? Hindi ba ka-ano-ano? Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Para sa Agenda Weekend, so, yan po ang ano. Ewan ko lang ha, kung ano talaga ang mangyayari. Let's wait and see, no? The reality of it. Ayun, natatay nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.